nang ang mga pangako ay isinusulat gamit ang tinta at binabali gamit ang malulupit na salita. Isang babae ang tumawid sa kalahating bansa upang hanapin ang kanlungan sa isang pag-ibig na ipinangako sa pamamagitan ng liham. Ngunit nang dumating siya sa ilalim ng walang awang araw, naranasan niya ang pinakamapait na kahihiyan. Tinanggihan siya dahil mayroon siyang mga anak, 2 inosenteng bata na siyang kanyang pinakamalaking karangalan at dahilan ng kanyang buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka nakakarinig ng kwentong ito? At sabihin mo, naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Iwan mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito. Texas, Estados Unidos, 1856. Isang malawak at mabangis na lupain kung saan ang hangin ay tila hinihila hindi lamang ang alikabok kundi pati na rin ang mga pangarap ng sinumang nangahas na tumawid dito upang hanapin ang bagong kapalaran. Ang langit ay napakalawak ng walang awang asul na walang pinapatawad. Si Eleanor ay mahigpit na humawak sa maliit na kamay ng kanyang anak habang bumababa mula sa magaspang na karwahe na nagdala sa kanya mula sa Philadelphia pagkatapos ng mga linggong puno ng paghihirap. Ang kanyang bestida na minsan ay kulay asul na langit ay ngayon ay kupas na dulot ng alikabok at pagod, ngunit ang kanyang pagkakatayo ay nananatiling marangal, halos hamon sa mundo na madalas na tumangging magkaroon ng habag sa kanya. Ang alikabok ay sumasayaw sa hangin na mainit at tuyo, umiikot sa paligid ng kanyang mga paa na may mga sapatos na punit na sa gilid. Sa kanyang likuran, ang 2 bata, sina Mary na 6 na taon at Thomas na 4, ay nakatayo ng tahimik. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng takot na hindi nila ganap na nauunawaan. Dumiretso ang kanyang tingin sa malaking bahay na gawa sa kahoy at bato na nakatayo sa harapan niya, isang estruktura na nagsasalita ng kayamanan at kapangyarihan ng lupang saklaw ng paningin at mga alagang hayop na hindi niya kailanman naisip na pag-aari. Ito ang magiging kanyang tahanan, o kaya naman, iyon ang ipinangako sa kanya sa mga liham na natanggap niya sa loob ng 6 na buwan. Ngunit ang realidad, gaya ng laging nangyayari, ay malayong malayo sa mga salitang nakasulat sa papel. Ang pintuan ng pangunahing bahay ay bumukas ng mabagal at lumabas ang isang lalaki na matangkad, may malapad na balikat at mukha na tila inukit ng araw at hangin. Si Caleb Morrison, ang lalaking nangako sa kanya ng bagong simula, ng tahanan para sa kanya at sa kanyang mga anak, ng pag-ibig na isinulat sa bawat linya ng kanyang mga liham. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa kanya mula sa malayo ng 20 metro, walang init sa kanyang mga mata, walang pagkilala, walang pagtanggap. Lumapit siya ng mabagal, ang bawat hakbang ay timbang at maingat, habang ang mga taong naroroon, mga manggagawa at alipin, ay tumigil sa kanilang ginagawa upang manood sa eksena na umuunlad. Ikaw ba si Eleanor Mitchell? Ang boses ay mababa, kalmado, ngunit may lamig na nagpahiwalay sa pagitan nila ng mas malaki kaysa sa distansyang pisikal. Oo, ang sagot ay lumabas ng mas mahina kaysa sa gusto niya, ngunit diretsyo. Ako nga. Siya ay tumigil ng ilang metro lamang ang layo, ang mga mata ay sumasaliksik sa kanyang mukha pagkatapos ay bumaba sa mga bata na nakatago sa kanyang likuran. Sinabi mo sa mga liham na nag-iisa ka. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang akusasyon ay malinaw. Ako ay mag-isa, ang mga bata ay akin. Hindi ko sila maiiwanan. Tahimik. Siya ay hindi kumilos, hindi tumango, hindi umiling, simpleng nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Hindi ko sinabi na mayroon kang mga anak. Hindi ko hiningi ang pamilya ng iba. Ang mga salita ay bumagsak sa pagitan nila na parang mga bato, mabigat at tiyak. Eleanor ay nakaramdam ng isang bagay na nagsimulang masira sa loob niya, tahimik ngunit masakit.
Nag-akala siyang nauunawaan, nag-akala siyang ang pag-ibig na ipinangako sa papel ay sapat upang lampasan ang anumang hadlang. Ngunit ngayon, sa harap ng kalamigan sa mga matang iyon, nauunawaan niya na nagkamali siya. Mayroon na akong responsibilidad dito sa lupain, sa mga taong umaasa sa akin. Hindi ko kayang magdagdag pa ng mga bibig na papakainin na hindi ko pag-aari. Ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit may katigasan doon na hindi niya inaasahan. Eleanor ay nag-angat ng ulo, ang mga mata ay nagniningning ng mga luhang tumanggi na bumagsak. Tumawid ako ng kalahating bansa dahil sa pangako mo. Umasa ako sa mga salitang iyon. Oo, at ngayong alam ko ang totoo, hindi ko na kayang tuparin ang pangakong iyon. Ang tahimik na sumunod ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa paligid nila, ang mga taong nanonood ay nagsimulang bumulong sa isa't isa. Ang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla, habag, at sa ilang kaso, bahagyang kasiyahan sa kamalasan ng iba. Eleanor ay nakaramdam ng bigat ng mga tingin na iyon, ng paghatol na walang mga salita, ngunit perpektong malinaw. Mayroon akong kwarto sa likod para sa mga manggagawa. Maaari kang manatili roon ngayong gabi. Bukas, hahanap ka ng paraan pauwi. Ang mga salita ay sapat na upang maging malinaw na ang desisyon ay tapos na, walang diskusyon, walang apela. Hindi ako makakabalik. Ang sagot ay lumabas ng mas malakas ngayon. May desperasyon na hindi na niya maitago. Wala na akong mababalikan. Iyon ang problema mo. Hindi ko problema. Siya ay tumalikod, handa nang bumalik sa loob ng bahay, ngunit huminto sandali, magdala si Martha ng kaunting pagkain para sa mga bata. Bukas, aalis kayo. At sa ganoong paraan, nang walang isa pang salita, siya ay umalis. Ang likod ay tuwid at tiyak. Iniwan si Eleanor na nakatayo sa gitna ng alikabok at hangin, hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Ang mundo ay gumuho sa paligid niya sa isang iglap. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang ang YouTube ay magrekomenda ng video na ito sa mas maraming taong mahilig sa mga romance ng panahon. Ang gabi ay dumating ng mabagal sa lupain. Ang langit ay nagiba mula sa asul patungo sa lila, pagkatapos ay itim na pinalamutian ng mga bituin na tila masyadong malayo upang makapagbigay ng anumang aliw. Si Eleanor ay umupo sa gilid ng manipis na higaan sa maliit na kwarto sa likuran ng pangunahing bahay. Ang mga bata ay natutulog sa tabi niya pagkatapos ng umiyak ng tahimik, gutom at takot na bumubuo ng kambal na sakit na tumatago sa kanilang maliliit na katawan. Siya ay hindi umiyak, hindi kayang magkaroon ng luho ng mga luha habang may nangangailangan pa ng kanyang lakas. Ang kwarto ay maliit, walang mas malaki sa bodega na may 2 kama na gawa sa pinong kahoy at isang maliit na bintana na pumapasok ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga dingding ay gawa sa hilaw na kahoy, may mga bitak kung saan ang hangin ay pumapasok ng walang paalam. At ang sahig ay gawa sa putik na humigpit na parang bato. Walang dekorasyon, walang aliw, walang anumang nagsasabing may taong namumuhay doon na may dignidad. Ngunit mayroon itong bubong at sa ngayong gabi iyon ay higit pa sa wala. Tumingin siya sa bintana kung saan ang buwan ay nagsimulang tumaas, bilog at maliwanag, nag-iilaw sa mga patlang na naguunat hanggang sa kalayuan. Lupain na hindi niya pag-aari, tahanan na hindi para sa kanya, kinabukasan na walang hugis o pangako. Ano ang gagawin niya? Saan siya pupunta na may 2 batang umaasa sa kanya? Walang pera, walang pamilya na tutulong, walang kaibigan sa lupain na ito na malayo kaysa sa anumang maaabot ng kanyang imahinasyon. Tumunog ang katok sa pinto, mahina, halos nag-aalinlangan. Eleanor ay tumayo ng mabilis. Ang puso ay tumibok ng mas mabilis. Hindi alam kung ano ang inaasahan. Pumasok ang isang babae, matanda ng mga 50,
May kulay abo na buhok na nakatali sa likod at mukha na minarkahan ng mga taon ng trabaho sa ilalim ng araw. Si Martha, iniisip niya, ang babaeng binanggit ni Caleb, nagdala ako ng pagkain. Ang boses ay tahimik, may habag na hindi iniiwang maramdaman sa mga salita ng may-ari ng bahay. Salamat. Eleanor ay tumanggap ng bandehado na may tinapay, keso at isang baso ng gatas, simpleng pagkain ngunit higit pa sa inaasahan niya. Martha ay nanatili sa pintuan, ang mga mata ay sumasaliksik sa mukha ni Eleanor na may ekspresyong hirap basahin. Narinig ko ang nangyari. Ang buong rancho ay nakakaalam na, alam ko. Eleanor ay hindi nag-atubiling aminin ng katotohanan. Hindi kailaman naging madaling tao si Caleb, lalo na mula nang mamatay si Rebecca. Ang pangalan ay nakabitin sa hangin na parang amoy ng bulaklak na nalanta. Si Rebecca, oo, ang asawa niya. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan. Sa panganganak, ang bata ay namatay din. Mula noon, si Caleb ay naging iba, tahimik, may galit. Tumanggi na muling magbukas ng puso. Tahimik ang sumunod habang si Eleanor ay sinusubukang proseso ang impormasyong ito. Kaya naman may galit sa mga mata. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sakit na bumabalot pa rin sa kanya. Martha ay humakbang palapit, bumaba ang boses. Kung gugustuhin mo, maaari kang manatili rito at magtrabaho. Kailangan ko ng tulong sa kusina at sa paglilinis ng malaking bahay. Hindi sapat ang sahod upang bumalik sa Philadelphia, ngunit sapat upang mabuhay kayo ng mga bata mo. Eleanor ay tumingin sa kanya, ang pag-asa ay biglang sumiklab na parang kandila sa dilim. Papayag ba si Caleb? Hindi ko alam. Ngunit ako ang namamahala sa loob ng bahay at sabihin ko sa kanya na kailangan ko ka. Kung gugustuhin mo, magsimula ka bukas ng umaga. Oo, ang sagot ay lumabas ng mabilis, desperado. Oo, tatanggapin ko. Anuman, Martha ay tumango, bahagyang ngumiti, ngunit may kalungkutan pa rin sa mga mata. Mahirap si Caleb, huwag asahang magiging mas madali. Handa ako. At sa ganung paraan, sa gitna ng gabing iyon na minarkahan ng simula ng lahat, si Eleanor ay gumawa ng desisyon na magbabago ng kurso ng kanyang buhay. Nang sumapit ang umaga, bago pa man lumiwanag ang langit, si Eleanor ay gumising na may determinasyong hindi niya naramdaman sa loob ng mga buwan. Nagbihis siya ng dahan-dahan upang hindi magising ang mga bata. Isinuot ang parehong bestida na kupas, ngunit inayos ito ng may pag-iingat na parang dignidad ay maaaring itayo sa pamamagitan ng paulit-ulit na kilos. Lumabas siya sa malamig na hangin ng bukang liwayway. Ang hininga ay nakikita sa hangin at naglakad patungo sa pangunahing bahay na nakatayo na parang monumento sa lahat ng hindi niya maabot. Nakita niya si Martha sa kusina, isang malaking kwarto na may kalan na gawa sa laryo, mga kaldero na nakabitin sa mga pader at mesa sa gitna na gawa sa solidong kahoy. Magsisimula ka sa paglilinis ng mga kwarto sa itaas. Ang mga dambuhalang alikabok ay nandoon at walang nalilinis na maayos sa loob ng mga taon. Pagkatapos, tutulungan mo ako sa paghahanda ng tanghalian. Oo, ma'am. Eleanor ay tumanggap ng mga tela at timba ng tubig at umakyat sa matarik na hagdan na kumikislot sa bawat hakbang. Ang itaas ng bahay ay iba sa ibaba. May mga kwarto na malaki, may mga kama na gawa sa kahoy na pino, mga salamin na may mga frame na pilak, mga kurtina na gawa sa mamahaling tela na pumapadpad sa hangin. Ngunit mayroon ding amoy ng saradong espasyo ng mga taong hindi na dumarating, ng memorya na nananatili na parang multo na tumatanggi na umalis. Nagsimula siyang maglinis sa unang kwarto, dahan-dahan, may pag-iingat. Inalis ang alikabok na nag-ipon sa loob ng mga taon. Ilang oras ang lumipas nang marinig niya ang mga hakbang sa koridor. Tumigil siya, ang puso ay tumibok ng mas mabilis. Alam na kung sino ang maaaring ito. Lumitaw si Caleb sa
Pintuan, ang katawan ay nakasilweta laban sa liwanag na pumapasok mula sa bintana. Ikaw pala, ang boses ay walang emosyon, ngunit walang hostilidad din. Oo, si Martha ay nagsabi na kailangan niya ako. Tumango siya, simpleng paggalaw ng ulo. Kung manatili ka, sundin mo ang mga patakaran ko. Walang problema, walang kaso. Ang mga bata ay hindi dapat lumapit sa harapan ng bahay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya na parang tinik, ngunit tumango siya dahil wala siyang pagpipilian. Nauunawaan ko, siya ay nanatili roon ng ilang segundo pa. Ang mga mata ay sumasaliksik sa kanyang mukha na may ekspresyong hirap basahin. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis ng walang ibang salita. Ang mga hakbang ay unti-unting lumayo hanggang sa mawala sa tahimik. Eleanor ay bumalik sa paglilinis, ngunit ang mga kamay ay nanginginig na ngayon. Ang dibdib ay puno ng emosyong hindi niya maintindihan. Galit, kalungkutan, at isang bagay na mas malalim, isang bahagyang pag-asa na nagpapahirap sa lahat. Ang mga araw ay nagpatuloy sa isang nakakapagod na rutina na tila walang wakas na nakikita. Bawat umaga, si Eleanor ay gumigising bago sumikat ang araw, habang ang langit ay pangako pa lamang ng liwanag at nagbibihis na may parehong maingat na pag-aalaga na parang ang dignidad ay maaaring itayo sa pamamagitan ng paulit-ulit na kilos. Bumababa siya upang simulan ang kanyang mga gawain habang ang bahay ay natutulog pa. Ang kanyang mga hakbang ay magaan sa kahoy na kumikinig ng mahina sa ilalim ng kanyang bigat. Ang katahimikan ay mabigat, nakakapigil, naputol lamang ng malayong awit ng tandang o ng kikinig ng lumang tabla na nag-iingat ng kanilang sariling mga lihim. Ang ibang mga katulong ay tumitingin sa kanya ng pasulyap, nagbubulong sa isa't isa kapag akala nila ay hindi niya maririnig. Ngunit naririnig ni Eleanor ang lahat, bawat masamang komento, bawat tawang pinigil, bawat tingin ng paghamak na tumatagos sa kanyang likod, na parang mga talim na hindi nakikita. Hindi siya tumutugon, hindi niya kayang magkaroon ng luho na tumugon. Mayroon siyang mga anak na dapat pakainin at lugar, kahit mahina, na tawaging kanlungan. Lumipas ang 3 araw mula nang magsimula siyang magtrabaho sa rancho, at ang buhay ay naging pamilyar na ritmo ng trabaho, pagod at tahimik na pag-obserba. Nakita niya si Caleb mula sa malayo, ang palaging may dala, palaging seryoso, nakikipag-usap sa mga manggagawa ng may autoridad, ngunit walang kabagsikan. Siya ay leader na kinikilala, respetado, ngunit may distansya na inilagay niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng mundo, na parang isang invisible na pader na tumatanggi na papasukin ang sinuman. Isang hapon, habang naglilinis si Eleanor ng malaking silid-aklatan, isang kwarto na puno ng mga libro na nakaayos sa mga estante na umaabot sa kisame. Natagpuan niya ang isang litrato na nakalagay sa isang mesa, bahagyang nakatago sa ilalim ng mga lumang papel. Isang batang babae, may itim na buhok at mapayapang ngiti, tumitingin sa kamera na may kaligayang tila kabilang sa ibang mundo. Sa likod, isinulat na may pinong sulat, 3 salita lamang. Para siyempre, mi amor, si Rebecca. Ito ang babae na binanggit ni Martha. Ang asawa na namatay 3 taon na ang nakakaraan. Eleanor ay nakaramdam ng isang bagay na kumikirot sa kanyang dibdib. Hindi seloso, ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay biglaang pag-unawa na ang lalaking malamig at malayo na iyon ay minsan, isang araw, ay may kakayahang magmahal na may intensidad na patuloy na nang-uusig sa kanya. Nilagay niya ang litrato pabalik sa lugar nito, maingat na parang hinahawakan niya ang isang bagay na sagrado at bumalik sa kanyang trabaho na may mas mabigat na puso kaysa bago. Sa gabi, habang ang mga bata ay natutulog, si Eleanor ay madalas na umuupo sa bintana ng kanyang maliit na kwarto.
tumitingin sa mga bituin na nagniningning sa madilim na langit. Nag-iisip siya tungkol sa buhay na iniwan niya sa Philadelphia, tungkol sa mga pagpipilian na nagdala sa kanya dito, tungkol sa kinabukasan na wala pa ring hugis o pangako. Hindi siya pinapayagan ng sarili na magpakain ng mga pag-asa na tinanggihan mismo ng kapalaran. Mayroon siyang mga anak, mayroon siyang trabaho, at sa ngayon, mayroon siyang bubong. Hindi niya kailangan ng higit pa. Gayunpaman, habang bumabalik siya sa loob ng rancho, isang mahihinang sakit ang tumama sa kanya sa isang nakalimutang sulok ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang 1 linggo mula nang magsimula niyang magtrabaho sa bahay at ang mga gawain ay naging pamilyar na ritmo na nag-aalay ng kaunting aliw. Gumising siya ng maaga, naglinis, nagluto kasama si Martha, nag-alaga sa mga bata nang hindi sila nakikita ng may-ari ng bahay. Ang buhay ay simple, mahirap, ngunit at least predictable. Hanggang sa isang umaga nang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Caleb na may mukha na mas masungit pa kaysa karaniwan. Kailangan kong magsalita kay Martha. Ang boses ay mababa ngunit may bigat. Si Martha ay tumayo mula sa kalan, pinunasan ng mga kamay sa tela. Ano ang nangyari? Ang mga manggagawa ay nagreklamo tungkol kay Eleanor. Sabi nila na nagdudulot siya ng abala, na ang mga bata ay naglalaro kung saan hindi dapat. Tahimik. Si Eleanor ay nakaramdam ng laman na lumamig sa kanyang mga buto, ngunit hindi siya kumilos, na natiling nakatayo sa kanyang lugar. Ang mga bata ay nanatili sa likod. Hindi sila lumapit sa harapan. Iyon ang sinabi mo. Ngunit ang mga manggagawa ay may problema pa rin. Ang sagot ni Caleb ay diretsyo, walang kompromiso. Eleanor ay umakyat ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nagtama sa kanya na may tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Kung mayroon kayong problema sa akin, sabihin mo sa akin ng direkta, hindi sa pamamagitan ng iba. Ang mga segundo ay lumipas ng mabagal habang ang dalawa ay nagtitigan. Ang tensyon ay tumataas sa pagitan nila na parang kable na handa ng pumutok. Pagkatapos, sa hindi inaasahan si Caleb ay tumalikod at lumabas. Ang mga hakbang ay mabibigat at mabilis. Iniwan si Eleanor na nanginginig ng galit at takot. Si Martha ay lumapit, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Huwag mag-alala, alam ko si Caleb, palaging ganyan siya. Ngunit hindi siya ganun kamasama tulad ng ipinapakita niya. Eleanor ay hindi nakapagsalita, hindi magtitiwala sa kanyang boses na hindi masisira. Nang gabi, si Eleanor ay nanatiling gising, tumitingin sa kisame habang ang mga isipin ay hindi nag-aatubiling tumigil. Nag-aalala siya tungkol sa kinabukasan, tungkol sa seguridad ng kanyang mga anak, tungkol sa lalaking ito na parang nakatali sa sariling sakit, at sa kaunting bahagi ng kanyang puso na sinubukan niyang hindi pansinin. Nag-aalala siya din tungkol sa kanya mismo, tungkol sa damdamin na nagsisimulang umusbong kahit alam niyang delikado. Kinabukasan, sa pagtatapos ng hapon, habang ang init ay nagsisimulang bumaba at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng mga puno ng pine mula sa bundok, si Eleanor ay naglalakad sa malapit sa mga kuwadra nang marinig niya ang mga boses na nag-uusap. Isa sa mga boses ay kay Caleb. Ako ay hindi interesado, James. Anumang sabihin mo, ngunit kailangan mong mag-isip tungkol sa hinaharap ng rancho. Hindi ka maaaring manatiling mag-isa magpakailanman. Mananatili ako mag-isa hanggat gusto ko. Ang boses ay may galit na nangangahulugang ang pag-uusap ay tapos na. Eleanor ay hindi kumilos, nanatiling nakatago sa likod ng sulok. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Sino si James? Ano ang pinag-uusapan nila? Bago. Ang niya makapagtanong sa kanyang sarili, lumabas si Caleb mula sa kwadra. Ang mukha ay mahigpit sa galit. Nakita niya si Eleanor, tumigil sa sandali, ang mga mata ay nagtagpo. Ikaw ba ay nakikinig? Ang tanong ay diretsyo.
Walang akusasyon, ngunit walang kahinahunan din. Hindi ako nakikinig, naglalakad lang ako. Siya ay lumapit ng kaunti, binabawasan ng distansya. Kung mayroon kang tanong, magtanong ng direkta. Wala akong tanong. Ang sagot ay lumabas ng mas matigas kaysa nilalayon niya. Siya ay tumango ng dahan-dahan, bahagyang ngumiti na walang kaligayahan. Mabuti, dahil wala akong sagot na ibibigay. At sa ganoon, umalis siya, iniwan si Eleanor na nakatayo mag-isa sa liwanag na nang iiwan ng hapon. Sabihin mo sa comments, sa tingin mo ba dapat magtiwala siya sa kanya o mayroon pa bang mga lihim na maaaring sumira sa lahat? Ang bagyo ay nagsimulang bumuo sa horizon. Sa pagtatapos ng hapon, ang itim na ulap ay sumusulong sa mga bukid na parang tahimik na hukbo na hindi humihingi ng pahintulot para sumalakay. Ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon, nagdadala ng amoy ng ulan at lupang nabungkal. Ang amoy na laging nagsasabi ng mga pagbabagong hindi na maibabalik. Ang mga puno ay yumuyuko sa ilalim ng lumalakas na hangin, ang mga dahon ay nagbubulong ng mga babala na tanging ang mga marunong ang nakakaintindi. Mula sa pangunahing tarangkahan, isang nag-iisang mangangabayo ay papalapit ng dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Ang kanyang anino ay nakasilweta sa mapanganib na langit na parang tanda ng mga panahong inaasahan ng lahat na hindi na muling makikita. May dalang isang bagay sa mga kamay, isang dokumento marahil o sandata, imposibleng sabihin sa ganitong layo, ngunit alam ni Eleanor na may katiyakang higit sa dahilan at nananatili sa kailaliman ng kaluluwa na ang lalaking iyon ay may dalang katapusan ng isang bagay na mahalaga o simula ng isang bagay na mas nakakatakot pa. Ang mga mata ni Eleanor ay nakatuon sa kanya mula sa beranda, ang kamay ay mahigpit na humahawak sa brooch ng pilak na ibinigay niya ilang araw na ang nakaraan nararamdaman ang malamig na metal sa basang palad. Ang maliit na bagay na iyon na naging simbolo ng lahat ng maaaring maging at marahil ay hindi kailanman. Hindi na siya ang babaeng dumating ilang linggo na ang nakaraan, tinanggihan at nag-iisa na may dalang sakit ng kahihiyan at imposibleng bigat ng kanyang mga anak. Ngayon ay may isang bagay na iba sa kanyang postura, sa kanyang mga mata na hindi na umiiwas, sa bawat linya ng kanyang mukha na sinimulan ng markahan ng buhay. Sa tabi niya, si Caleb ay sinusuri ang rifle na may mga eksaktong paggalaw. Ang panga ay tensyon na nagpapahayag ng alalahanin na tumatanggi siyang sabihin, ngunit umaapaw sa bawat kilos. Dahil ang ilang multo ng nakaraan ay hindi kailanman nagpapahinga ng mapayapa, kahit gaano natin kalalim na sinubukang ilibing sila sa mga libingan ng katahimikan at kalimutan. At ang ilang mga lihim, kahit gaano nila kabuti na bantayan sa ilalim ng mga susi at mga sumpa, laging nakakahanap ng daan pabalik sa ibabaw upang hingiin ang kanilang presyo.